Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon, isang malaking sampal sa mukha ni Congressman Sandro Marcos. Sabi niya, "Aba, malay ba namin ikaw yung magnanakaw tapos kami tinatanong mo dyan?" Isiner niya itong pahayag ni Congressman Sandro Marcos siguro sa ICI hearing ito. Kung nakikita nyo yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira roon. Bakit ako maglalagay ng projects doon? So ito, tungkol ito sa mga resibo inilabas ni Saldico na mga di umano mga project insertion ni Congressman Sandro Marcos. So palusot niya na imposibleng maglalagay ako sa Davao City, sabi niya. Nagtatanong sabi niya, bakit ako maglalagay ng projects doon? So, sino palpal siya? Ikaw yung magnanakaw? Tapos kami ang tatanungin mo? Grabe talaga itong si Attorney Guanzon, yung talino niya at saka sutil. Alaskador. Walang pero harap-harapan niyang sabihin, ikaw ang magnanakaw? Sige. Tingnan natin paniniwalaan ba ng taong bayan itong palusot ni Congressman Sandro Marcos? Tignan natin, people who reacted. 46,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Sandro o si Attorney Guanzon? I believe, tinatawanan nila si Sandro Marcos. Okay. 5,100 like. Kanino nag-like kay ito? Kay Attorney Guanzon o kay Sandro? I believe like sila sa style yung caption ni Attorney Guanzon. Ako, grabe yung caption na yun, pang sampal mukha. And then 510 galit. Kanino sila galit? Guanzon o Sandro? Basta tayo sa mga comments. Alex, sabi niya, ba't di kayo nag-live kung wala kang tinatago? Yun nga, very basic. Kung malinis ang konsensya, walang itinatago, di mag-live kayo, nagpa-executive session kayo Kaya nga, kakaunti na, halos dami ng taong bayan na nawalan ng gana sa ICI dahil sa hearing nila na hindi nila live. Pera ng taong bayan yung nawawala. Hindi nyo pera. Hindi pera ng ICI yan. Pera ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan na makinig sa mga hearing. Kaya itong ICI, wala akong kabilib-bilib. Sabi nga ni Congressman Pulong Duterte sa sulat niya sa ICI dahil inimbita siya mag-attend. Hindi siya nag-attend. Sabi niya, yung ICI na yan, propaganda lang ni Marcos Jr. para takpan ang kanyang mga kalokohan. Ngayon, dalawa sa mga matitino, wala na. Mayor Magalong, ang ganda ng simula dahil nandyan. Sabi ko, totohanan ito. Kasi sinama si Mayor Magalong Yung pala, nung magsimula ng mag-imbestiga si Magalong, natakot sila. Wala na. Nagreklamo sila na bakit ka nag-iimbestiga na wala ka mang, di mo man trabaho yan. Ngayon, singson na. Anong sabi ni dating Secretary Singson? Why would I risk my life and family solving the problems of Malacanang? Ano ito? Malacanang pala ang dahilan bakit nagkakaproblema tayo nito. Kasi solving the problems of Malacanang Meron pa siyang ibang sinabi sa isang interview na, bakit? Janitor ba kami? Sabi niya. ICI, janitor ba kami?
Dapat ang mga ahensya, linisin nilang dumi nila. Anong ibig sabihin nun? Maraming ahensya, talamak ang korupsyon. Sinong mananagot? Ay di ang presidente. Siya ang executive head. Kaya wala na. Ano pa? Brisa Paredes, Tanimbala is out, Tanim project is in. Janet Mayoyo, like father, mother, and son. Same. Sabi ni Dimara, same grandpa, same papa, same son. I don't know kung makakabangon pa sila sa kinalulugmukan nilang mga kontrobersya ngayon itong Marcos family, lalo ng Pangulo. Sabi nga ni Mr. Ramon Tulfo, dahil sa mga aligasyon ni na Saldico at Senator Amy, kahit hindi mapatunayan, kahit hindi walang klarong pruweba, ang taong bayan, maraming taong bayan maniniwala sa mga aligasyon. And I agree. Kaya tingnan nyo sa latest survey ng WR numero, bumulusok ng todo ang satisfaction rating ng Pangulo. Nasa 21% na lang. Noong August na survey, mataas, hindi naman mataas, 35%, mababa na yun, 35. November, dahil sa anomalya sa flood control, anong nangyari? Ilan ang wala? 14%. Ang laki. So 21 na lang. Sabi ni Professor Clive Argeles, ang CEO ng WR numero na nagkandak ng research, BBM is now becoming to be one of the most unpopular president in the Philippines. Kasi dalawa sila ni Gloria Aquino. Gloria Arroyo. Gloria is umabot siya ng 22. 21 si BBM. Kaya lang ang pinaka-lowest ni Gloria is 16. So I don't know. Makakabangon pa ba ang Marcos family? Depende sa kanila. Kung hindi nila baguhin ang style nila ngayon, pasensya na lang. Legacy nila is the worst president we ever had in the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya salamat sa inyong panunod. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo Ugero. Salamat kayo. May taga. Atop na sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo Ugero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot, pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 katuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. Oh, makatop na mi karon. Oo. Dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kaayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag ni nga salamat kay panahon nga magpadayon ni nga
dahil ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So, may nagngalan ko.